6 na araw bago ang pasukan, may dagdag assignment para sa bagong Education Secretary. Kasunod yan ng mga utos ng Pangulo sa kanyang SONA kagabi. Kabilang ang programang titiyak na walang gurong magre-retiro na entry level pa rin ang sahod. Nakatutok si Joseph Morong. Ito ngayon ang magiging hamon sa ating bagong kalihim. Natiyakin ang pagbangon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa sa lalong madaling panahon. Clearly, of course, the quality of our education rests on the quality of our teachers. Yan ang hamon ng Pangulo kay bagong DepEd Secretary Sani Angara na abala kanina sa paghahanda para sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Ayon kay Angara, handa na ang DepEd para sa school opening kung saan nasa 12 milyong mga estudyante ang papasok sa buong bansa. Pinakamarami sa Region 4A. Kanina, pinangunahan niya ang Brigada Eskwela sa Mandaluyong kung saan inilibre na ng lokal na pamahalaan ng mga school supplies, sapatos, uniform, kahit gupit ang mga papasok na estudyante. Nasa 100 po. 100. So, ito, tipis ka na. Opo. Gusto ni DepEd Secretary Sani Angara na ipantay ang kasanayan ng mga estudyanteng salat sa buhay sa mga estudyanteng may kaya. Yung ibang galing sa public school, galing sa malayong lugar, first time nila makakita ng computer doon mismo sa exam. Sa PISA exam, alam natin 1 month before sila na yun . So lahat ng kukuha nun, dapat bigyan na natin ng computer. Ang assignment ni Angara sa sarili na klase ng estudyanteng mabubuo sa mga programa ng DepEd. Critical thinker na, malalaman niya kung nabasa niya is totoo or fake news at hindi lang niya basta-basta tatanggapin, and is also digitally savvy. Sabi ng Pangulo sa SONA niya kahapon, ipatutupad na ang Expanded Career Progression System. Sa sistemang ito, wala ng public school teacher ang magre-retire na Teacher 1 lamang. What we're proposing is the creation of additional teacher positions beyond Teacher 1 and beyond Teacher 3. Kasi ang dahilan dyan, yung Teacher 1 di na promote dahil barado sa Teacher 3. Pero paano kung maraming isipin ang guro tulad ng sweldo? Ang iba nga kung hindi man karamihan ay baon sa utang. Sa ngayon, 27,000 pesos ang buwan ng kita ng isang teacher na nasa Teacher 1 level. Pinakamataas na ang mahigit 60,000 para sa isang Master Teacher 4. Si Maribel Diaz, 17 years na naguro pero ngayon lamang siya na-promote sa Teacher 3. Nasa 3,000 piso lamang ang itinaas ng sweldo niya. May kaltas pa. At para ma-promote, kailangan nilang mag-masteral. Lalo na po kapag babae ka, di ba po, naisasantabi po nila yung career growth po nila. Ang teacher naman na si Irene, pinoproblema ang dagdag gawain dulot ng mga report na hinihingi sa kanilang mga guro. Kasi dati, nung bago pa lang kami, ang focus lang namin, more on talagang teaching. Tapos ngayon, ang daming reports. Kumbaga, dahil sa report, medyo minsan, naiiwan namin yung bata. Kaya pinalawig na ang deadline ng Results-Based Performance Management System na assessment ng nakaraang school year. Imbes na ngayong buwan, inusog na ito sa Setyembre para hindi sumabay sa pasukan. Sabi nga nung mga teachers, nagsasabay dito sa brigada, nagsasabay sa bukas, sa opening of classes. So ang gusto natin is bigyan sila ng palugit. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.